Chapter 6. Tatlong araw. Ganun katagal bago nagawa ni Syra na makakilos na mag-isa. Sa loob ng panahong iyon, ay si Greg ang umalalay sa kanya. Maagang maaga kinabukasan ng pag-aaway nila ni Benji, kung saan iniwan na lang siya basta ng katipan ay dumating si Greg. Kinabakasan niya ng pagkainis ang anyo nito nang matuklasan ang ginawa ng boyfriend niya. Hindi siya dapat umakto ng ganun. Inuna pa niya ang fried niya kaysa sa kapakanan mo. Komento nito. But he didn't pursue the subject anymore. Sinabi na lang nito na ngayong nandoon na ito ay maaari na siyang asistahan nito. Ganun nga ang ginawa nito. Parating nasa di kalayuan ito upang madali umanong niyang matawag kung kinakailangan. Nung una ay ilag siya rito. She kept thinking he was too good to be true. Masyadong mabait ito. Nakakaduda tuloy na baka may hindi magandang motibo ito. The first night he slept at his quarters, she made sure she locked all doors connecting to the main house. She felt a bit foolish doing so. Natatandaan pa rin kasi niya kung gaano siya kahimbing nakatulog nung kaka-sprain pa lang ng paa niya. Kung may balak itong hindi maganda, naisagawa na dapat nito yon noon pa. She woke up the next morning to the aroma of a delicious breakfast being cooked. Napabalikwas siya ng bangon. Naalala na lang niya sa huling sandali ang sprain niya, kaya napigil ang akmang pagbaba niya sa kama. Sa halip ay maingat na tumayo siya. Saka pa ika-ikang lumabas ng kanyang silid. The smell was definitely coming from her kitchen. Natukoy niya iyon nang nasa pasilyo pa lang siya. Pero sino ang nagluluto? Si Benji ang unang pumasok sa isip niya. May susi ito, pero alam din niyang hindi ito mahilig mangusina. Hindi rin ito marunong magluto. Nilagang itlog nga lang ay nagkakapitak-pitak pa kapag ito ang nagpapakulo nun. Maya-maya ay nakarinig siya ng mga yabag. Paakyat sa hagdan ang kung sino mang naglalakad. Nataranta siya. Hindi kaya masamang loob ito? Maybe an axe murderer who feeds him victim breakfast before chopping them to death. Sarkastikong nawika niya sa kanyang sarili. Who's there? Tawag niya. Ako ito. Nakahinga siya ng maluwag nang makilala niya ang tinig ni Greg. Pero paano ito nakapasok sa bahay? How did you get in? Salubong niya rito nang bumugad na ito sa kanya. Bukas yung pinto sa likod. Anito. Nagulat nga ako. Kakatok dapat ako pero nang subukan ko ang knob, nabuksan ko yun. Akala ko nga lumabas ka na. Ouch! Nasapo niya ang kanyang noo. Naalala niya na may problema ang knock ng back door. Hindi na nalalak iyon kahit pindutin ang seradura. Dapat ay ikinakabit niya ang isa pang tarangkan yon. Dapat siyang kabitan ng deadbolt. Delikado kung may posibilidad na makalimutan yung ilak. Ani Greg. Pwede kong kabitan yon kung gusto mo. Siya nga pala, nangahas na akong magluto ng agahan. Sana'y ayos lang sa'yo. Why would she object to having breakfast cooked for her? Titingnan ko lang sana kung gising ka na para maakyatan kita ng tray. Patuloy nito. Kanina ka pa ba sa loob? Tanong niya. Sumulyap ito sa relo nito. Lagpas kalahating oras na siguro. Bakit? So he had more than half an hour to commit his dastardly deed if that was his intention. Wala lang. Salamat sa pag-aabala. Hindi kasama sa job description mo ang pagluluto. Aniya. Hindi ako makwenta. Sagot nito. Kung gusto mo nang kumain, maghahanda na ako ng tray. Umakmang babalik na ito sa ibaba. Wait, sa ibaba na lang ako kakain.
pasya niya. Sige. Lumapit ito sa kanya, tsaka inilahad ang braso niya para makapitan nito. Ganoon ang naging sistema nila sa sumunod na 3 araw. Greg was very solicitous. Parating nakaalalay ito sa kanya. Pagkatapos ng pangyayaring iyon na nakapasok ito sa pamamahay niya nang hindi niya namamalayan, ay napalagay na ang loob niya rito. 2 magagandang pagkakataon na ang naipagkaloob dito para isagawa ang kung anumang maitim na balak na mayroon ito. Kung ganoong hindi nito sinamantala ang naturang mga pagkakataon, ibig sabihin lang siguro ay wala ito noon. She still thought he was too good to be true, but she had stopped considering him as a potential rapist or a chop-chop killer. Sa pangatlong araw ay malaki na ang ibinawas ng sakit at pamamaga ng paa niya. Handa na siyang ibalik sa dating bilis ang takbo ng araw niya. Dapat nga siguro ay doblahin pa niya ang pace niya dahil marami siyang trabahong nabinbin. Nakasanayan na niya ang masarap na agahang tuwi na ay nadarat na niya sa hapag. Nakagawian na rin niyang yayain si Greg na saluhan siya. Mas masarap palang kumain ng may kasalo, natuklasan niya. Nagbihis siya pagkatapos kumain. Kapag Juan ay tumulak na sila ni Greg papunta sa event na pamamahalaan niya. Nakapikit si Syra habang nakasandal ang ulo niya sa upuan ng sasakyan. She felt bone tired. Ang paa niyang na-sprain ay naging makirot na naman. Mukhang nasobrahan ang paggamit niya noon. Pero ano ba ang magagawa niya? Kailangang kumilos siya ng mabilis para mahabol niya ang mga trabahong hindi niya naasikaso. Mabuti na lang at may driver na siya. Kung hindi ay kakailanganin pa niyang ipagmaneho ang sarili niya. Lalong nakakapagod yun. Habang nasa biyahe ay sinamantala niya ang pagkakataon para makapagpahinga kahit kaunti. Ipinikit niya ang mga mata niya. Ilang sandali pa ay nakatulog na siya. Naalimpungatan siya nang marinig niya ang pagsara ng pinto. Sinubukan niyang dumilat, pero hirap siyang gawin yon. Para kasing nagdidikit pa ang mga talukap niya sa sobrang antok. Maya-maya ay naramdaman niyang bumukas ang pinto sa tabi niya. She tried to move, but her limbs felt so heavy. Ako na ang bahala, narinig niyang saad ni Greg. Kasunod niyon ay binuhat na siya nito. She woke up just enough to realize how slight it felt to be in his arms. Dahil naalimpungatan siya, hindi niya gaano kontrolado ang mga kilos niya. Nahikayat siyang isandal ang ulo niya sa dibdib nito at sinunod niya ang udyok na iyon ng kalooban niya. She snuggled against him, and as she did so, she smelled his fresh, clean but definitely very masculine scent. Napangiti siya. Tsaka niya pinagbuti ang pagkakasupsup niya sa dibdib nito. Malalim na hininga ang hinugot ni Tyrone. Kinailangan niya ng maraming supply ng oxygen para patatagin ang kanyang mga tuhod, lalo ang kanyang kalooban. When Syra snuggled against him like a kitten, he felt an involuntary response from his body. Napamura siya. Hindi niya nagustuhan ang biglang silakbo ng init na nabuhay sa kanyang pagkatao. But Syra felt so warm, so soft, and she smelled so good, he couldn't help but feel a tightening in his groin. Parang nalambot ang mga tuhod niya, at tila ganoon din ang nakaabang mangyari sa kanyang paninindigan. Kaya nga humugot siya ng malalim na hininga. Nang makontrol na niya ang nararamdaman, ay tsaka lang uli siya naglakad. Nagmamadali na siya. Ipinasok niya sa loob ng bahay si Syra. Dumiretso na siya sa kwarto nito. Doon ay agad na inilapag niya ito sa kama. He should have turned away after he had gently laid her down on the bed, but he felt the need to gaze at her. Hindi muna siya kumilos. Hinayaan na lang niya ang sarili na pagmasdan ang anyo nito habang payapang natutulog. Hindi niya sasabihing maganda ito.
Definitely, she was not beauty queen material. Pero taglay nito ang kakaibang charm na ayon sa iba ay mas mahalaga kaysa sa hayagang ganda. She looked so tempting as she lay there on the bed. Sa pagkilos nito ay bahagyang nalilis ang palda nito. Lumagpas ang laylayan niyon sa kalahatian ng mga hita nito. He saw a smooth satiny skin that seemed to beg for his touch. Napalunok siya. Ano ba naman ang nangyayari sa kanya? Bigla yatang nakatulad na sa mga teenagers ang hormone level niya. Dahil parang ganoon na lang katindi ang pagkahimok niyang haplusin ang maputi at makinis na balat na nakahantad sa kanyang paningin. Umakma siyang aayusin ang palda nito, pero natigilan siya. Nawari niya na posibleng hindi siya makatiis na hindi pagbigyan ang udyok ng kalooban niya kung mapapalapit ang kamay niya sa mga hita nito. Agad na siyang dumiretso sa pagkakatayo. Naalimpungatan si Syra kaninang buhat siya ni Greg. Pero nang ibaba na siya nito sa kama, ay nagising na rin siya ng tuluyan. Yun nga lang, naudyukan siyang huwag dumilat. She felt the hem of her skirt rise up more than halfway through her thighs. But surprisingly, she didn't feel the need to pull it back down. Hindi siya dumilat, pero ramdam niya ang mga mata ni Greg na nakatuon sa kanya. Dapat siguro ay kabahan siya, pero hindi iyon ang naramdaman niya. Sa halip ay parang may kung anong kumiliti sa kanyang mga kalamnam. She felt wanton as she lay there before his eyes, like a fish waiting to be devoured. At hindi niya maintindihan kung bakit parang gusto na niyang ma-devour. Kanina pa lang na nasa mga bisig siya nito ay naging aktibo na ang kanyang imahinasyon. Iyon ay kahit pa nga hindi siya lubusang gising ng mga sandaling yon. The chest she was snuggling against her felt so hard, so muscular. Tila nag-iimbita talaga iyon na isupsop pa niyang lalo ang mukha niya roon. Kababakasan din ng lakas ang mga bisig nito na nakapaikot sa kanya. At sa timbang niyang lagpas lang ng 100 pounds, hindi ganun kadali na buhatin siya habang naglalakad paakyat sa hagdan ang may dala sa kanya. Pero sa paraan ng pagbuhat nito sa kanya, tila kasimbigat lang siya ng isang bata. Now, as she lay before him and even with her eyes closed, she could feel the heat of his gaze on her skin. It made her whole body tingle with anticipation. Ngaling-ngaling pagalitan niya ang kanyang sarili. Hindi yata kilos ng taong nasa tamang katinuan ang ginagawa niya. Malay ba niya kung anong klaseng tao si Greg? Pero hayon siya. Nahihikayat pang ihantad ang sarili niya sa paningin nito na tila ba isa siyang alay sa paganong Diyos-Diyosan. She felt him move closer. Tila tumigil sa pagtibok ang puso niya sa matinding antisipasyon sa gagawin nito. Pero walang ginawa ito. Maya-maya pa ay naramdaman niya ang pagbalikwas nito. Doon siya dumilat ng bahagya. She saw him turn his back on her, and then he walked away. Nang sumara na ang pinto ng kwarto niya, ay tsaka lang niya napakawalan ang hininga niyang hindi niya namalayang pinipigilan pala niya. She hated the way she behaved. Lalo siyang nagagalit sa sarili niya sa inasamsana niyang mangyari. Para siyang sira. Bakit kay Greg pa siya makakaramdam ng ganon? May boyfriend naman siya. Napasimangot siya. Naturing ang boyfriend niya si Benji, pero mas si Greg pa ang nag-asikaso sa kanya sa panahong kailangan niya ng alalay. Maybe that was partly the reason why she felt such an attraction towards him. Or maybe it was because he was simply an attractive guy. Hindi niya alam ang sagot. Huminga na naman siya ng malalim. Tsaka siya bumangon na mula sa kanahihigaan niya.